Okay, so medyo mahabang diagonal bar ang gagamitin ko rito. Halos isang buong pyesa yun. Isang tubo na yun. Konti na lang, magto 20 feet na. Okay, so kukunin ko muna yung mga distansya ng bawat diagonal. Then ipipix ko, pagka nahati ko na, kukunin ko yung pinakasentro. Then ipipix ko yung diagonal bar. Saka lang tayo pwedeng gumalaw sa gitna. Okay, so ganito ibig ko sabihin. Kukunin mo, ilalagay muna natin yung diagonal bar na yan. Nakapix yan, ipipix natin yan. Yan, for example yan, may diagonal bar na yan. Position na natin may itong diagonal bar. Saka lang tayo makakakilos dito sa loob na ito. Hindi pa tayo po pwede mag-welding. Actually, meron pa itong mga pagitan. May mga pagitan pa ito rito. So magiging ganito pa yan. Yan. Ganyan ang kalalabasan ng bawat frame. So for the meantime, ito muna ang unahin natin. Hahanapin natin yung distansya ng bawat diagonal na ito. Pag nakuha na natin yung distansya, i-divide natin o kunin natin ang gitna. Tapos saka natin i-fix itong diagonal bar. Then pagka na-fix na natin ang diagonal bar, saka pa lang natin po pwedeng ilagay itong mga ito. Itong mga vertical na ito at saka yung horizontal na yon. Hindi po pwedeng magkasa ng walang diagonal bar. Mawawala kayo sa eskwela. Okay, so ikakasa ko muna yung diagonal bar, then ito muna ang aking unahin, then saka lang ikakabit itong mga naka-vertical na ito. Okay, so panoorin nyo kung paano ko ito ginagawa. Okay, so nakuha ko ng mga distansya ng diagonal bar. Ang distansya ng ating diagonal. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung mga marka. So, iyan ang unang marka. At saka ito. So, kukunin ko lang yung gitna, tapos isesentro ko yan sa pinakakanto na ito. Hindi makita. Saan ba yun? Okay, so ayan. Yung pinakakanto na ito. Okay, so ipipix ko na yon, then saka ko ilalagay yung mga vertical. Mahirap yung talagang mag-isa lang na gumagawa. Okay, so nakuha ko na yung distansya ng ating pinaka-diagonal na ito. I-fix ko na ngayon yung tubo na ito. Then saka ko na ikakabit yung mga vertical na ito.
Okay, sinisimulan ko na ikabit yung mga vertical. Okay, siya nga pala, ginagamit yung ampere ngayon, ayun. 199 ampere ang ginagamit ko. Kasi nag-assemble lang naman ako eh. Kasi ito ay galvanize. Mahirap kapag mababa ang current na gagamitin nyo. Kaya ang advice ko, kapag gumagawa sa mga galvanize, mas taasan nyo yung ampere. Okay, so naikabit na natin yung portion na ito. Bali, ang nagagawa pa lang natin ay itong may diagonal na ito, yung kabilang side ng ating gate. Then yung naikabit ko na rin ito, yung kakabitan ng pinaka-cylindrical hinges. Okay, so itong mga ito, puputulin ko pa ito. Hindi pa ito naka-ready itong mga ito, pati yung mga horizontal na yan. Kaya abangan nyo na lang yung susunod na gagawin ko rito. Kasi wala pang materyales na ikakasa para sa vertical na ito, yung mga pagitan na ito, at saka ito. At saka yung mga horizontal hindi pa rin napuputol. Hindi ko naman pwedeng tanggalin itong aking diagonal brace kasi isa lang. At wala na ko ibang materyales. So uunahin ko munang buuin ito. Pagka na-full weld na ito, saka ko na ito babaklasin, then sa kabila naman ako mag-i-eskwala. Ang talagang pinaka-ideal na paggawa ng mga gate, talagang dapat isang diagonal lang pag ganito. Kaya lang wala akong mahabang diagonal bar. Isa lang talaga ang aking available na materyales na pang diagonal. Kaya kalahati lang muna ang aking gagawin. Kalahati lang muna ang aking iniskwala. Then, i-prepare ko na rin yung pinakalagayan ng cylindrical hinges. Itong dalawa. Then magpuputol muna ako ng mga pang-horizontal na ito. Okay, so pansamantala, hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea sa pag-assemble ng mga ganitong klaseng mga gate. Medyo mahaba talaga ito. Ayan o. Nakita nyo naman, kalahati pa lang yung aking binira kanina ron. Okay, so sana huwag kayong magsawa. Abangan nyo pa yung susunod na gagawin ko rito. For the meantime, hanggang dito na lamang muna uli kasi magpuputol pa ako. Hindi ko na masyadong ipapakita yung pagpuputol ng mga materyales. Medyo napaka-basic noon. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana na may napulot kayong idea kung paano maggawa ng ganitong klaseng mga gate. Maski nag-iisa lang kayo, maski isang tao lang, kaya yan. At maski hindi libilado yung pinaka-flooring, magagawa ng paraan yan. Tulad ng ginawa ko kanina. So, yan. Okay. So, yan muna ang ating accomplishment ngayong araw na to. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana abangan nyo pa yung kasunod na gagawin ko rito. Maraming salamat sa mga bagong subscribers. At sana huwag kayong magsawa sa aking channel. Until then. Thank you so much.